What's your inspiration mo sa outfit mo? Sa outfit ko, parang gusto ko lang talaga pantayan yung buhok ko kasi edgy siya. So I think baka bagay edgy sa akin, ganyan. So nakita ko lang siya online. Tapos may mga spare akong necktie sa bahay. So sabi ko, gayahin ko siya. Pinagdugtong lang yung necktie? Yes, apat na necktie. Sino necktie? Yung tito ko, baka gusto niyo mabuti. Pero yung hairstyle mo ngayon yan, fresh yan. Noon pa nagpa-cut ka ng hair? Simula po nung ginawa ko yung Pajak Princess. So, masasabi ko bang new era of Jillian Lucenzo na to? Hopefully, yes! Pero yung reaction ko parang hindi pa. Ano pa din? Hindi pa din eh! Kaya, kadaan panindig. Lumang Jillian pa rin. Pero anyway, Jillian, although natanong na ata kanina, anong masasabi mo sa sinabi ni Direk sa amin na ang musay bet na bet niya manalo kang best actress? Eh, syempre nakakatuwa yun coming from Direk Calvin Japan, diba? Alam naman natin na award winner actor siya. So, yung makatrabaho pa nga lang si Direk, isang malaking ano na yun eh, karangalan. Tapos yung masabi niya pa yun about me. So, nakaka-excite mo mapanood kasi ngayon ko pa lang din mapapanood yung pelikula namin. Tapos, yun. Well, hopefully, pero we don't expect anything. Para hindi tayo masaktan. Paano na ba yung audition ba ito? Hindi po ako nag-audition. Sabi po ni Direk, parang nag-a-ask sa mga kakilala niya. And nireko po ako ni Tita Irma Adlawan. So, Tita Irma, thank you so much! Ayun. So, anong ngayon? Pang-ilang movie mo na to? Pang-ilan? Oo, hindi mo na mabila? 4, 5. First lead mo. Pero first lead. So, very memorable ito? Oo naman. First lead, tapos kasali pa sa film festival. Tapos with Direk Calvin Japan. Ano yung na-expect mo sa outcome ng movie? Kasi sabi ni Direk, sinurprise daw talaga kayo. Hindi niya kayo pinapanood. Ngayon lang talaga. Ngayon lang talaga. So, hindi ko alam. Kasi ang tagal na rin last year pa namin ginawa ito. So, hindi ko alam kung ano yung mga ginawa namin. Pero we all believe in Direk Calvin. Kasi may mga sinute kami na hindi pa namin alam kung ano talaga yung kakalabasan. So, yun. Na-excite ako pa na. Ano, may mga ilang mga eksena ba dito? Gugulatin ba kami? May mga eksena ka ba dito kagulat-gulat para sa viewers? Maraming eksena kagulat-gulat, hindi lang sa akin. Yeah. Ano yung pakiramdam na ikaw naman yung tinatakot ngayon sa pelikula? Ako naman yung tinatakot ngayon. Ewan ko. Ano ba? Siyempre nakakatuwa kasi ako naman yung tinatakot, hindi na ako yung nananakot, diba? Unlike yung before, dalawang pelikula rin yun na ako yung pero right now, hindi naman ako. So, abangan nyo, paano kaya ako matakot? For a change. Paano yung shoot niya, Jimmy? Pero makikirap yung shoot. Talahin talaga na siya. Sa Talahi. Talahiban talaga siya, tapos gabi talaga kami nag-shoot kasi mostly night effect kami. Pero, ayun. Mga damo na. Puro damo. Okay naman, kalmin naman yung amoy ng mga damo. Hindi, okay naman siya. Hindi naman kami nahirapan, sobrang smooth sailing ng shoot namin. Wala naman naging problema sa set. Okay mga kasama lahat ng ka-work namin. So, masaya siya overall. Kumusta working with Christoph? May re-reveal kami sa'yo mamaya. Ano yung re-reveal mo? Ay, sige, working with, sagutin mo rin yung tanong ko. How's working with him? Okay naman po. Okay na okay. Kasi open na tao si Christoph. And everyone. Kuya Joem, Kuya Jess, lahat ng characters, lahat ng cast. Very open sila. Ang dami ko rin natutunan talaga sa kanila. Gusto ko nga raw niya ligawan, nag-shoot kayo, kaya lang, ang alam niya, may ka-love team mo daw noon, jowa mo rin, kaya na-off siya. May jowa ba ako Hindi noon? yung iniisip niya, hindi naman niya alam ko ano, basta yun lang. Si Christoph? Oo, kaya Asan yun? naalangan daw siyang ligawang ka. Hindi. Wala nga pinaparamdam yun. Pero just in case, pwede, di ba? Pwede ba? Ay, bawal. Pera muna. Pera. Pera mo. Yun ang Work priority. muna. So, wala kang love life talaga as in. Never ka na pa nagpo-boyfriend? Nagkaroon na. Pero right now, parang wag muna kasi nakakapagod siya, nakaka-drain siya. Siguro self-love muna. Nakaka-apekto. Si Yves, hindi kayo naging... Yun ang inaalala ni Yves. Sabi nga, tanong mo. Hindi ba tanong mo nga? Pero hindi ka open. Hindi ka Ngayon? Pursuitors. Dadating naman po yun eh. Kasi kung naayos mo na yung sarili mo, diba? Parang buo ka na as a person. Tapos ang dadating yung mga ganyan pa.
Pero as of now, survival muna yung kailangan natin isipin. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Diba? Pero on your stage of your career, ano ba yung gusto mong ma-achieve? Ang dami pa. Wala pa po ako nandito pa lang po ako sa simula. So, ang dami ko pa gustong gawin, ang dami ko pang gustong ma-achieve, ang dami ko pang gustong makatrabaho, ang dami ko pang gustong matutunan sa pag-acting. So, malayo pa. Ang dami pa ako gusto. Alagang-alaga ka talaga ng beauty derm hanggang ngayon. Yes! Beauty derm! Meron ba kayong products dyan? Ay, thank you, Chidi. Okay! Thank you po! Good picture lang tayo ng buo na ganyan ba? Ang ganda. Na parang hindi siya ganun kadali gawin talaga kasi kinikilala mo rin talaga yung character. Kailangan gawin yung first character. But yeah, nakakatuwa lang na iba-ibang genre yung nagagawa ko. Anong pinaka-challenging? Mas challenging sa ginawa mo dito sa Talay? Most challenging, siguro yung pagtakbo ng gabi at malamig at duguan sa talahi. Saan talaga ito? Sa cemetery pa. Hindi ka natakot sa sarili mo? Kasi parang, syempre, di ba, pag gumagawa ka ng film, kahit na saan, Nakakasend ko. I mean, sa location. Nakakatakot siya kasi sa cemetery tapos gabi pa kayo nagtitipig na pero wala naman kami nakita. Wala naman kami nakita. Nagtatakutan na lang kami lahat. Gusto ko yun. Pero at the end of the day, what does Talahib tell the audience? Yes. Well, basically, Derek Alvin, parang kaya na ginawa ng project na Talahib kasi gusto niyang malaman yung psyche. Bakit ba nakakatakot yung mga talahiban? Ano bang meron sa talahiban na kinakatakutan natin? So ano nga ba? Ano nga ba? Oo, diba? That's nice. Ikaw, ano kinakatakutan mo sa Talahib? Well, kasi kapag talahin, alam naman natin, dapat ginagawa ko pa rin yung mga talahiban. Parang natatayo ng bahay, or cemetery, or gano'n. So, parang medyo creepy siya. Tsaka mga talahiban sa kaya siya lang ako. Wait, Jenny, bago ka yung pakawalan, syempre, dahil as an edgy queen ka ngayon, yun naman yung title namin sa'yo. In her edgy era, yun yung mga na script ko. In her edgy, yung gaya. Yung kaya Oh, so yun na nga, kamusta yung dating life mo ngayon? Mga rakista ba type mo? Ano ba type mo ngayon? Wala eh. Nakafocus ako sa sarili ko kasi kailangan ng pera. Kailangan natin lahat ng pera. Sa true love. Oo. Ayun, wala naman. Basta nakafocus ako sa trabaho. Sa kung paano ko ba i-improve yung acting skills ko, yung personality ko, yung sarili ko, ganyan. Sa September 8, ano na to, awards night na ng Sinagwalita. Kinakabahan ka ba? Oo naman. Nakakaba, pero wala naman ako in-expect. Basta ginawa ko tong project ko, binigay ko yung best ko. Yun na yun, kasi last year pa namin siya ginawa. So, bahala na si Lord. Lord, it's on you. What's next for you? Waiting! Ay, tanong natin siya. The joke lang. Waiting. Are you expecting any series or projects by the end of the year? Or what are you looking at? Hopefully, project What if ibalik ka sa parang pa-cute na okay na sa'yo? kahit anong role ko anything. That's kahit daring, risky. Kaya ba lang? Wala na kami! Baka may lang kaya ba? Kaya! Why not? Go tayo. Alright, one photo na for this. Thank you. Oh, kuna ka namin ng Full body. Mauna ka na.